Require na ng LTFRB sa mga driver ng public utility vehicles ang road safety training sa pagpaparenew ng prangkisa. Pero hindi pa man nasisimulan, may umaaray na dahil kailangan magbayad ng 2,000 piso para sa training. Magbabalita si Ivan Tarinque. Bawas aksidente. Yan daw ang pakay ng LTFRB sa gagawing paghihigpit sa mga driver at konduktor. Simula sa Mayo, bago magpa-renew ng prangkisa, may dagdag requirement na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility vehicles at trucks. Yan ay ang sumailalim sila sa 2 araw na road safety training. Dito, ituturo sa kanila ang mga batas trapiko at regulasyon. Sa Metro Manila, ang pilot implementation. At sa memorandum ng LTFRB, required ang lahat ng PUV drivers at konduktor na tapusin ang itinakdang kurso ng ahensya. Uunahin ang mga truck at bus drivers, kasama na ang mga konduktor. Pagkatapos ng 3 buwan, gagawin na rin ito sa iba pang probinsya. At sa susunod na taon, isasama ang mga UV at jeepney drivers. Sa last phase naman, ang mga taxi at TNVS drivers. Ito ang catch. Hindi ito libre. 2,000 pesos ang 2 araw na road safety training at dapat sa accredited driving schools gagawin. Ngayon pa lang, pumapalag na ang mga kausap naming jeepney driver. Dapat kung mag-training, wala nang bayad. Kung hindi kami makabiyahe isang araw, tapos magbabayad pa kami, di laking ano sa amin yan. Pero ang commuter na si Chris, approve na higpitan ang requirements para makapagmaneho ng pampublikong sasakyan. Karamihan sa jeepney driver, ang alam lang is magmaneho. Yung iba kasi basta makapagmaneho, kumita lang okay na sa kanila. Sabi naman ng LTFRB, magkakaroon sila ng monitoring system para matiyak na ang mga driver na kukunin ng mga operator ay yung mga registered at nakapasa sa required na road safety training. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.